Nakaupo lang si Snowy habang pinapanood ang mga taong nagsasayaw sa gitna ng bar. Pagkatapos niya sa kanyang trabaho, dito siya dumiretso kasama ang kanyang kaibigan. Ilang araw ka nang umiinom ng alak, Snowy. Hindi ka ba naaawa sa atay mo? Tanong ng kaibigan ng babae nang makita siya na sunod-sunod na lumagok ng alak. Don't stop me, Sandra. Sobrang stress na ako sa trabaho. Kaya kailangan ko to. Sambit ni Snowy bago niya ipagpatuloy ang kanyang pag-inom. Ano ba kasi ang trabaho mo at sobrang stress na stress ka? Sobrang tagal na nating magkaibigan pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang trabaho mo. Napakamot na lang si Snowy sa kanyang leeg dahil sa sinabi ng babae. Ikaw, napaka-chismosa mo talaga kahit kailan. Uminom ka na nga ng dyan? Kesa magsalita ka na magsalita. Dahil doon, hindi na nagsalita pang muli ang kaibigan ni Snowy at ipinagpatuloy na lang nila ang kanilang inuman. Snowy, gusto mo ba sumama sa akin sa La Union? Uuwi ako eh. Pinapauwi kasi ako ni Kuya kaya naisip kong isama ka na. Kailan ba alis mo papunta La Union? Bukas na agad. At mabuti na lang naisipan kong ayain ka ngayon kasi ikaw na rin nagsabi na stress ka na sa trabaho mo. Doon ay nakuha ang atensyon ni Snowy. Hindi rin masama kung magbabakasyon ng babae. Yun ang nasa isip niya. O sige, sasama ako. Siguraduhin mo lang na maganda yung lugar na sinasabi mo ha. Dahil kapag hindi, sabunot ang makukuha mo sa akin, Sandra, sinasabi ko sa'yo. Hindi rin nagtagal, dumating na ang araw ng pag-alis nila. Sa buong biyahe nagkukwentuhan lamang ang dalawa hanggang makarating sila sa La Union. Do we really need to ride that? Kinakabahang tanong ni Snowy habang nakatingin sa bangka. At kung titignan ay parang matutumbay ito dahil pagewang-gewang ito habang nasa dagat. Oo, Snowy, nasa kabilang isla pa kasi yung bahay namin. Kaya kailangan pa nating sumakay ng bangka. Hindi na umangal pa ang babae at kahit natatakot ay sumakay na siya. Hindi alam ni Snowy kung ilang dasal ang ginawa niya para lang hindi matumba ang bangkang sinasakyan nila. My God, Sandra! Next time, wag na tayo sumakay doon. Sambit ni Snowy pagkababa nila ng bangka. Parang wala man lang narinig ang kaibigan dahil patuloy lamang ito sa pagtawa habang binababa ang kanilang mga gamit. Tawang-tawa ka? Naaasar na tanong ni Snowy pero inilingan lang siya ng kaibigan. Akala ko ba kaya ka sumama dito para mawala ang stress mo pero mukhang dumagdag pa ata ako sa stress mo. You're so nakakaasar kasi. Hindi na natuloy ni Snowy ang balak niyang pagdadabog nang makita niya ang kapaligiran. Hindi niya maiwasang mapahanga dahil nababalutan sila ng asul na karagatan at magagandang tanawin. Binabawi ko na yung sinasabi ko kanina, you're not nakakaasar pala. I love you, bestie. Nag-flying kiss pa siya sa kaibigan pero nandidiri lamang itong umiwas upang maasar muli si Snowy. So arte, di ka naman super pretty like me, no? Tantanan mo ako sa konyuhan mo, Snowy ah. Baka itulak kita sa dagat. Napairap na lang sa hangin si Snowy bago niya sinundan ang kaibigan. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang mapatingin ng mga tao sa kanila. Hindi nagtagal, huminto sila sa isang 2-story house na kung titignan ay masyado itong malaki para sa isang tao lang. Tao po, kuya, si Sandra to. Kanina pa kumakatok ang dalawa pero wala pa ring sumasagot, dahilan upang mas lalong mainip si Snowy. Oh, nandito ka na pala, Sandra. Kung ang kuya mong hinahanap mo, baka pumalaot siya para manghuli ng mga isda. Pero sa tingin ko ay pabalik na naman na sila, kaya abangan mo na lang sila sa pambang. Sambit ng bagong dating na lalaki, kaya hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng dalawa at kaagad na silang pumunta sa tabing dagat. Akmang iirap ulit si Snowy pero hindi yun natuloy dahil sumalubong sa kanyang paningin ang isang lalaking walang damit na suot. Hindi maiwasang mapahanga ni Snowy sa katawan ng lalaki dahil napakakisig nito tignan. Kuya Xavier! Tila nagising sa katotohanan si Snowy nang makita niya ang lalaking tinitignan niya ay nakatatandang kapatid pala ni Sandra. Nandito na pala kayo.
Umirap naman ang kanyang kaibigan. Ewan ko sa'yo kuya, sinabi ko sa'yo kagabi na maaga kaming darating pero pumalaot ka pa. Napakamot na lamang sa ulo ang lalaking nasa harapan nila ngayon, dahilan upang mas lalong mabighani si Snowy sa kagwapuhan nito. Sa totoo, kanina pa kami naghihintay sa labas ng house niyo, pero walang sumasagot. Dahil sa sinabi ni Snowy, hindi maiwasan ni Xavier na tumaas ang kanyang kilay. Hindi ko alam na maldita pala tong kaibigan mo. Akmang susugurin ni Snowy ang lalaki pero hindi yun natuloy. Hindi ko alam na antipatiko pala ang kuya mo, Sandra. Akmang susugurin na ng lalaki si Snowy pero hindi yun natuloy din. Dahil kaagad siyang napigilan ng kapatid. Pwede ba? Sa susunod na lang kayo mag-away. Pagod tayong tatlo, kaya pahinga muna tayo, okay? Huwag mo na yan unahin, huwag mo na kayo mag-away. Dahil doon, napairap na lang ang dalawa sa isa't isa. Hindi maiwasang manggigil ni Snowy dahil gusto niya pa naman ng lalaki. Ngunit pangit naman pala ang ugali. Hindi nagtagal, nakabalik na agad silang tatlo sa bahay ng magkapatid. Akmang tutulungan pa siya ng lalaki sa pagbubuhat ng kanyang bagahe, pero hindi yun natuloy dahil hinablot na ito ni Snowy. Don't touch my bags. Baka umasim din sila katulad mo. Sambit ni Snowy kaya naasar naman ang lalaki. Patagong inamoy ni Xavier ang kanyang sarili pero hindi naman siya amoy maasim. Akala ni Xavier, hindi nakita ng babae ang kanyang ginawa. Pero nakita yun ni Snowy. Dito nga pala ang kwarto mo, Snowy. Kung may kailangan ka, pwede kang pumunta sa kwarto ko pero pwede ka rin naman pumunta sa kwarto ni kuya kasi mas malapit ka sa kanya. No way! Mas gugustuhin ko pa pumunta sa kwarto mo kesa sa kwarto ng kuya mo. Dahil sa sinabi ng babae, hindi maiwasang matawa ng kanyang kaibigan. Kunwari ka pa? Alam mo, gets kita eh. Ganyan talaga kapag nagde-deny. Kala mo di ko nakita yung pagtingin mo kanina, no? Napopogian ka sa kuya ko, no? Tanong ng babae kay Snowy, kaya naman naasar siya sa sinabi nito. Hindi niya na sinagot pa ang kaibigan at pabagsak niyang sinarado ang pinto ng kanyang kwarto at doon humiyaw ng napakalakas. I hate you, Sandra! I hate you! Naririnig kita! Pagkatapos ng napakahabang biyahe ni na Snowy, napag-isipan niyang matulog muna. Pero hindi rin nagtagal, nagising siya nang makarinig ng ingay mula sa baba. Kahit na inaantok, pinilit pa rin ni Snowy ang kanyang sarili na bumaba dahil nagugutom na siya. Gising na pala ang senyorita. Pagsalubong sa kanya ni Xavier pagkababa niya pa lang sa hagdan. Papansin ka? Sambit ni Snowy bago niya inirapan ng lalaki. Sungit-sungit mo naman. Yung pagkain mo pala, nasa hapag na. Sambit nito bago tuluyang humarap sa mga kausap. Where is Sandra nga pala? Inutusan ko siyang pumunta sa bayan. Pero wag ka mag-alala, paniguradong uuwi na yon. Inutusan mo pa talaga ang little sister mo, no? Pabagsak na naupo si Snowy sa hapagkainan dahil hindi na naman siya pinansin ng lalaki. Tahimik lang kumakain si Snowy kaya dinig na dinig niya ang ingay na nagmumula sa labas. Pagkatapos kumain, binalak niyang maligo, kaya napagpasyahan niyang pumunta sa banyo. Pero gano'n na lamang ang gulat niya nang wala siyang makitang shower. May gripo naman, kaya sinubukan niyang buksan yun pero walang tubig na lumalabas. Xavier! Malakas na sigaw ni Snowy, dahilan upang mapatakbo ng mabilis si Xavier doon. Ano nangyari? May problema ba? Sunod-sunod na tanong nito, dahilan upang lalong mainis si Snowy. Bakit wala kayong shower? May gripo naman kayo pero walang water? Sambit ng babae dahilan upang mapatingin sa kanyang lalaki. Wala talaga kaming shower. At saka may tubig naman yung gripo. Mukhang natsyempohan lang na walang tubig ngayon. Hindi alam ni Snowy kung maaasar ba siya o hindi. Gusto na niyang maligo pero mukhang hindi pa ata yun matutuloy. What should I do? Gusto ko nang maligo, Xavier eh. Dahil doon, napaisip naman ang lalaki. Kung gusto mo maligo, kailangan mong mag-igib ng tubig. Pero masyado kasing malayo yun. Napabuntong hininga na lamang si Snowy.
Kahit na ayaw niyang pumunta ron, wala naman siyang magagawa. Pwede mo ba akong tulungan doon, Xavier? Gusto ko na lang talagang maligo. Hindi maiwasang maawa ni Xavier dahil mababakas talaga sa mukha ng babae ang pagod at gusto na lang talaga niyang maligo. Imbes na sumagot, hinila niya ang braso ng babae at hindi rin nagtagal, nakarating na sila sa kuhanan ng tubig. Are you kidding me? Saan ako kukuha ng tubig dyan? Konting-konti na lang talaga, lilipad na ang kamay ng babae kay Xavier. Pero pilit niyang pinipigilan ng sarili dahil may kailangan siya dito. Poso ang gagamitin mo. May timba na rin dyan. Pwede ang hiramin. Kaya pwede ka na mag-umpisang mag-igib. Napapadyak na lamang sa lupa si Snowy. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa dahil ayaw niya magpakita ng kahinaan sa lalaki. Maligo na lang kaya ako sa dagat. Pwede rin, pero kakailanganin mo pa rin magbanlaw dahil tubig alat ang lalanguyin mo. Bumagsak na lamang ang balikat ni Snowy bago niya napagpasyahan na kunin ang timba bago dahan-dahang lumapit sa bomba. Can you teach me how to use this? Mabuti na lamang, hindi na siya inasar ni Xavier. Tinulungan na lamang siya nito sa paggamit ng poso. Akmang bubuhati na ni Snowy ang timba na may lamang tubig pero hindi yun natuloy dahil hinablot ito sa kanya ni Xavier. Ako na, baka ano pang sabihin ng kapatid ko kapag hinayaan kita magbuhat na mabigat. Imbes na magalit, ngumiti na lamang ng matamis si Snowy, kaya naman napatulala si Xavier. Maganda kasi ang babae, pero hindi rin nagtagal, umiwas din siya ng tingin. Ilang beses silang nagpabalik-balik bago nila tuluyang napuno ng tubig ang malaking balde. Puno na rin ang pawis ang katawan ni Xavier kaya hindi na niya napigilan pa ang sarili na hubarin ang damit na suot at yun ang kanyang ipinamuna sa katawan. Kung maghuhubad ka sa harapan ko, baka pwede na sabihin mo. Saad ni Snowy habang nakatingin sa katawan ng lalaki at napansin niyo ni Xavier kaya napangisi ito. Bakit? Nabibighani ka ba sa katawan ko? Hindi. Sa dinami-dami ng katawan ng lalaki na nakita ko sa Maynila, nauumay na ako. Napapalatak na lamang si Xavier bago niya isinampay sa kanyang balikat ang damit na hawak. Ang mabuti pa, maligo ka na. Pilit na tinutulak ni Xavier si Snowy pero umiiwas naman ang babae. Sandali lang, may sasabihin pa nga ako eh. Thank you sa pagtulong mo sa akin. Sambit ni Snowy bago halikan ng pisngi ni Xavier. Akmang pipigilan pa ng lalaki si Snowy pero nakapasok na siya ng tuluyan sa banyo. Aatakihin pa ata ako sa puso. Shit, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Huling sambit ni Xavier bago umalis sa harap ng pintuan ng banyo. Pagkatapos maligo ni Snowy, saktong pagdating din ni Sandra. Oh, ba't dyan ka galing, Snowy? Tanong agad ni Sandra nang makita si Snowy na lumabas ng banyo. Naligo ako. Walang ganang sambit ni Snowy bago maupo sa harap ng kaibigan. Ba't dyan ka naman naligo? May banyo sa taas at may shower pa doon. Sa pagkakaalam ko sira din ang gripo dyan, kaya ba't ka dyan naligo? Hindi maiwasang mapanganga ni Snowy dahil sa nalaman. Gusto pa akong pag-igibin ng kuya mo tas may tubig naman pala sa taas? Hindi na napigilan pa ni Snowy ang kanyang sarili at kaagad na sinugod ang lalaki. Gago ka talaga, Xavier, no? Sigaw ni Snowy bago niya hilahin ang tinga ng lalaki. Napaigik naman sa sakit ito, pero hindi yun pinansin ni Snowy at mas lalo niyang piningot ang tenga nito. Sabi mo kanina walang tubig sa banyo. Sigaw ni Snowy habang patuloy sa paghila sa tenga ni Xavier. Wala naman talagang tubig sa banyo sa baba, pero meron tubig sa banyo sa taas. Pilit na lumalayo si Xavier sa babae, pero hindi niya magawa. Dahil kahit anong layo niya, sumusunod pa rin sa kanya ito. E di sana sinabi mo may tubig sa taas, hindi yung kailangan pa natin mag-igib ng tubig. Makapagsalita ka, akala mo ikaw naman yung nag-igib ng tubig. Dahil sa sinabi ng lalaki, agad na binitiwan ni Snowy ang tenga nito. Napahawak naman doon si Xavier habang iniinda ang sakit ng kanyang tenga. Sa bagay, ikaw lang din naman nagpakahirap. Pagkatapos ng nangyari, umalis kaagad si Snowy na para bang wala siyang ginawang kasalanan.
Napasa po naman si Sandra sa noo dahil hindi niya inakalang magiging magkaaway ang kanyang kaibigan at kapatid. Ano na naman ba ang ginawa sa'yo ni kuya? Yung kuya mo kasi, gusto niya ako mag-igib ng tubig ko dahil wala nga tubig sa banyo sa baba. Buti na lang siya yung nagbuhat. Siya yung nagpakahirap sa sarili niyang kalokohan. Sambit ni Snowy, kaya natawa na rin silang dalawa sa bandang huli. Ano yung pinagtatawanan niyo? Tanong kaagad ng lalaki nang makita niya nagtatawanan ng dalawa sa kusina. Ikaw talaga kuya? Kahit kailan napaka-chismoso mo? Dahil doon, mas lalong lumakas ang tawa ni Snowy. Sinamaan naman siya ng tingin ng lalaki. Nagtatanong lang chismoso agad. Hindi na lang kumibo ang dalawa dahilan upang mas lalong maasar ang lalaki sa kanila. Snowy, gusto mo ba pumunta tayo sa bayan bukas? Tanong ni Sandra habang nakatulala sa hangin si Snowy. Maganda ba doon? Syempre naman, baka nakakalimutan mong kasing ganda ko ang tanawin dito. Dahil sa sinabi nyo ng kaibigan na paismid na lang si Snowy, hanggang sa La Union, dinadala pa rin ito ang kahanginan. Anong oras ba kayo aalis bukas? Papalaot kasi ako bukas at baka isabay ko na kayo. Mukha namang nakikinig sa usapan ng lalaki kaya napairap silang dalawa. Siguro sasabay na lang kami sa'yo kuya, wala na akong pera para magrenta ng bangka eh. Habang nag-uusap ang dalawang magkapatid, nakatingin lamang sa kanila si Snowy. Hindi siya sanay sa mga nakikita niya. Sanay siyang sasakyan lamang ang ginagamit para sa transportasyon at mas lalong sanay siya na meron siya ng lahat, hindi katulad dito na kailangan mo pang paghirapan. Kinabukasan, maagang nagising si Snowy dahil ngayong araw ang alis nilang magkaibigan. Nagsuot lamang siya ng simpleng damit pagkatapos lumabas na rin. At doon niya nakita ang magkapatid na nag-uusap. Tara na? Tanong ng kanyang kaibigan. Pagkakita pa lang kay Snowy, tumango na lamang siya at walang ganang sumakay ng bangka. Akala ni Snowy kaya niyang sumakay ng bangka pero nagkamali siya. Dahil pagtapak niya pa lang, umuga na ito. Akala niya matutumba siya, pero mabuti na lang nasalo siya ni Xavier. Crush mo ba ako? Ba't mo ako sinalo? Wala sa sariling tanong ni Snowy dahilan para mapasa po naman ang noo ang magkapatid. Napaka-asyumera mo naman. Iniisip ko lang talaga yung bangka ko dahil kapag natumba ka baka masira mo pa yan. Napairap na lamang sa hangin si Snowy bago padabog na umupo sa bangka. Sinabing magdahan-dahan eh. Baka masira yung bangka ko. Sigaw ni Xavier pero parang wala lang naman narinig ang babae at tinakpan pa nito ang tenga. So arte. Sambit pa nito habang nakatingin ng masama sa lalaki. So arte. Akmang hahampasin ni Snowy ito dahil sa panggagaya sa kanya pero hindi natuloy. Dahil nawala na siya ng gana na makapag-away dito. You know how to drive that ba? Baka kakabukas mo pa lang. Tumba na tayo. Sambit ni Snowy habang nakahawak sa magkabilang gilid ng bangka. Wala ka bang tiwala sa akin? Magaling kaya ako mamangka? Sambit ni Xavier dahilan upang magtawanan ng dalawa. Sa sobrang galing mamangka ni kuya, kaya niya ring mamangka sa dalawang ilog nang sabay. Dahil sa sinabi niya ni Sandra, nakatanggap siya ng malakas na batok sa kanyang kuya. Ayus-ayusin mo yung sinasabi mo, Sandra. Bawas pogi points yan. Sigaw ni Xavier habang pinapaandar ang bangka pero tinawanan lamang siya ng kapatid. Ganyan ka pala, Xavier. Alam mo ba nakaka-turn off yung ganyan? Napamura naman ang lalaki. Pagkarating nila sa bayan, agad ding umalis si Xavier kaya napagpasyahan ng dalawa na gumala na. Hindi maiwasang matuwa ni Snowy dahil napakamura lang ng bilihin dito, hindi katulad sa Maynila. Habang naglalakad ang dalawa, ay hindi napansin ni Snowy na makakasalubong niya ang isang babae kaya ang kinalabasan ay nabangga niya ito. Shit! Sigaw ni Snowy habang tinitignan ang damit niyang natapunan ng juice. Puti pa naman ang kanyang damit, kaya kitang-kita ang mansya doon. Ano ba naman yan? Hindi ka ba marunong tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng babaeng nakabanggaan niya. Gustong mainis ni Snowy pero hindi niya magawa
dahil alam niyang siyang may kasalanan. Kaya nagkabanggaan silang dalawa. I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Let me buy you a new shirt na lang. Alok niya sa babae dahil natapunan din ang damit nito ng inuming hawak. Akmang pupunasan ni Snowy ang damit ng babae pero hindi yun natuloy dahil pabalang nitong tinulak ang kamay ni Snowy. Huwag mo kong hawakan at baka kung anong klaseng dumi pa ang nasa kamay mo. Akmang susuguri na si Snowy ng babae, mabuti na lang at napigilan ito ng kaibigan. Ano ba, Angel? Talagang dito mo pa naisipang mag-iskandalo? Gustong matawa ni Snowy sa pangalan ng babaeng nasa kanyang harapan. Oh my God, your name is Angel. Pero yung ugali mo pandemonyo. At saka ako na nga yung nagmamalasakit dito pero kung makaasta ka para kang wala ka rin ginawang kasalanan. Sambit ni Snowy bago dahan-dahang naglakad sa babae. Hindi naman nahirapan si Snowy na takutin ito. Dahil mas matangkad pa siya sa babae at titig pa lang niya, paniguradong matatakot ka na. Kung patangahan ng labanan, paniguradong panalo ka na. Kung hindi pala ako nakatingin sa dinadaanan, edi sana ikaw nang umiwas. Pagsabihan mo nga tong kasama mo, Sandra. Mukhang bago lang sa lugar natin pero kung makaasta akala mo kung sino. Akala ni Snowy, lalaban pabalik ang kanyang kaibigan. Pero yumuko lang ito at tumahimik. Umalis na lang tayo dito, Snowy. Balak pang hindi sumunod ni Snowy sa kanyang kaibigan pero nung makita niya ang itsura nito, kaagad na siyang sumunod. Bakit mo ba ako pinigilan, Sandra? Ayoko lang mapahamak ka, Snowy. Anak si Angel ng kapitan dito at mayaman sila. Kaya paniguradong wala tayong laban kapag ginamit niya ang pera niya laban sa atin. Aba, anong gusto mo? Hayaan na lang natin yung bruhildang yun na ganunin lang tayo. Napahilot sa sentido si Snowy. Hindi niya matanggap na pumayag ang kaibigan niya na ganunin lamang ng babaeng yun. Pabayaan na natin, Snowy. Ang mas mabuti pa, magpasundo na lang tayo kay kuya para makauwi na tayo. Imbes na kumibo, nanahimik na lang din si Snowy. Hanggang sa makarating si Xavier, tahimik lang ang dalawa, kaya naman nagtaka ang lalaki. Akmang aalalayan ni Xavier si Snowy sa pagbaba ng bangka pero hindi yun natuloy dahil hinampas ng babae ang kanyang kamay. Hindi rin nagtagal na pagpasyahan ni Xavier na magluto ng kanilang kakainin. Tinawagan na niya ang dalawa para kumain. Kakain na ba? Kayong dalawa na lang kumain, busog pa ako. Akmang aalis sa kinauupuan si Snowy nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Kaya pilit siyang pinaupo ni Xavier sa harap ng hapagkainan. Sumabay ka na sa amin, Snowy. Alam ko kanina pa kayo walang kain kaya huwag ka na magpalusot pa na busog ka. Kahit napipilitan, sumunod na lamang si Snowy. Hindi maiwasang matawa ng lalaki nang makita ang kalituhan sa mata ng babae habang nakatitig sa lamesa. Xavier, paano tayo kakain kung walang kutsara at tinidor? Nagtatakang tanong ni Snowy habang nakatitig sa lalaki. E di gamitin mo yung kamay mo para makakain ka. Sagot nito, habang pinaghahandaan ng pagkain ang dalawa. Paano naman natin magagamit yung kamay para makakain tayo? Hindi maiwasang matawa ni Xavier dahil kung titignan ay parang bata tignan na babae, kaya hindi niya napigilan pa ang sarili na kurutin ang pisngi nito. Turuan mo na lang, kuya. Dahil paniguradong hindi yan marunong magkamay. I know how to eat using my hands kaya. Sinubukang gayahin ni Snowy ang ginagawa ng kanyang kaibigan, pero hindi niya yung nagagawa dahil nahuhulog lang ang pagkain mula sa kanyang kamay. Akmang susubukan niya ulit, pero may kamay na pumigil sa kanya. Ganito kasi yan. Ang una mong gawin, ipunin mo muna sa gitna yung pagkain bago mo isubo. Basta yung kaya mo lang hindi yung marami tas dalag pa sa kamay mo. Kung titignan mo, mukhang aakalain na napaka-importanting bagay ang ginagawa ni Snowy. Sinubukang gawin ulit yun ng babae. Lalong-lalo na, tinandaan niya ang tinuro ng lalaki pero bigo siya. Kaya hindi niya napigilan ang sariling mapaiyak. Hindi naman alam ng dalawa kung anong dapat nilang gawin. Ba't ka ba umiiyak? Hindi naman nakakaiyak yung tinuturo ko sa iyo Tanong ni Xavier habang naghahanap ng pwedeng ipangpunas sa luha ng babae. Anong hindi nakakaiyak?
Nakakaiyak kaya yun kapag di ako marunong magkamay kapag kumakain, edi hindi na ako makakakain. At kapag hindi ako nakakain, mamamatay ako. Dahil sa sinabi niya ng babae, mas lalo siyang napaiyak kaya wala na nagawa si Xavier kundi itaas ng damit. At yun ay pinampunas sa mukha ni Snowy. Napaka-OA mo naman, tumahan ka na nga dyan at kumain. Sambit ni Xavier. Paano nga kasi ako makakakain kung hindi ako marunong magkamay? Marunong ako magkamay. Sambit ng lalaki dahilan upang mailiwan ni Sandra ang tubig na kanyang iniinom. Kuya naman, nakita mong nasa harap tayo nakapagkainan tas magsasabi ka ng ganyan? Ano na naman? Ikaw talaga napakarumi ng utak mo. Huwag ka mag-alala, Snowy. Susubuan na lang kita ng pagkain para hindi ka na umiyak dyan. Sambit ng lalaki, kaya naman natigilan si Snowy sa kanyang pag-iyak. Inabot ni Snowy ang damit ni Xavier at dun suminga. Okay, if you say so. Hindi alam ng lalaki kung anong gagawin niya kay Snowy. Ilang araw pa lang naman sila magkakasama. Pero pakiramdam niya, dumagdag na ilang taon ng edad niya. Hindi rin nagtagal, nakakain na rin si Snowy. Dahil sinusubuan siya ng lalaki. Hindi man lang niya nakuhang mandiri sa kamay nito. Kahit na iisang kamay lang ang gamit nila. Ew! Talagang sa harap ko pa talaga kayo nagsubuan, mga walang respeto sa single. Nag-iinarting saad ni Sandra. May sinasabi ka? Gusto mo bang isumbong ko sa brother mo ang ginagawa mo sa Maynila? Dahil doon, natahimik na lang si Sandra. Ano bang ginagawa ng kapatid ko sa Maynila? Nakikipaglaplapan sa... Aray ko! Ba't ba tayo para hampasin mo ako ng ganyan kalakas? Huwag ka maniwala sa kanya, kuya. Siya ngayon nakikipaglaplapan sa lalaki tas ililipat niya yung sisi sa akin. Sambit ni Sandra kaya natigilan naman si Xavier. Nagtaka naman si Snowy kung bakit biglang napahinto si Xavier sa akmang pagsubo sa kanya. Kakausapin niya sana ito, pero pabagsak nitong binitawan ng pagkaing hawak bago umalis sa pagkainan. You're so bobo talaga, Sandra. Ba't mo naman sinabi yung sa harap ng brother mo? Pinaghahampas ni Snowy ang kaibigan, pero tumawa lang ito, kaya naman mas lalong nainis si Snowy. Type po ba ang kuya ko kaya ganyan ka mag-react? Magsasalita sana si Snowy, ngunit hindi yun natuloy, dahil nakita niya ang pilyong ngiti ni Sandra. I hate you! I hate you! Sigaw niya, bago nagmarcha papasok sa kanyang silid. Nasa balcony ng kwarto si Snowy, habang nakatingin sa dalampasigan. Hindi maiwasang mainis dahil nakaharang si Xavier sa tinitignan niya. Mas lalo pa siyang nainis dahil napakalawak ng ngiti nito habang kausap ang babaeng nakabanggaan niya nung isang araw na si Angel. Mula rin ang araw na yon, hindi na muling kinausap pa ni Xavier ang babae, kaya grabe na lamang ang inis niya. Kung nakamamatay lang ang tingin, paniguradong kanina papatay si Angel sa kinatatayuan nito. Biglang napatingin si Snowy sa pintuan ng kanyang kwarto at doon bumungad sa kanya ang nakangising kaibigan. Alam mo ikaw, kahit kailan talaga nakakainis ka eh. At kung mamamatay man si Angel sa kinatatayuan niya, hindi ko rin kasalanan, tanga siya. Napailing na lang si Sandra sa sinabi ng kanyang kaibigan. Aminin mo nga, gusto mo ba si kuya? Tanong ng kaibigan ni Snowy, dahilan upang mapailing siya na mabilis. Pahala ka. Ikaw rin. Baka maunahan ka. Bali-balita ko pa naman may gusto yang si Angel kay kuya. Nalaman ko rin na inalukan ni Angel si kuya ng lupa para makapag-date lang sa kanya. Napairap na lamang sa hangin si Snowy at pilit sinasabi sa sarili na wala siyang pakialam kung gusto ng babaeng yun si Xavier. So what? Lupa lang naman ang kaya niyang ibigay. Lupa at bahay ang kaya kong ibigay sa brother mo. Sambit ni Snowy habang nakatitig pa rin ang masama sa dalawa. Mukhang naramdaman ni Xavier na may nakatitig sa kanya kaya napunta ang tingin niya kay Snowy pero imbis na pansinin ng babae, inirapan niya lamang ito. Did you see that? Napaka-attitude ng kuya mo. Kaya paano mo naisip na gusto ko siya? Pagmamaang-maangan ni Snowy. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Snowy. Alam ko ang mga tipo mo sa lalaki at alam kong pasok si kuya sa standards mo. Kaya habang maaga, umamin ka na. Okay, fine. I like him. Pero mukhang si Angel maldita ang gusto niya.
Natawa na lamang ng mapakla si Snowy. Iniwas niya na rin ang paningin sa dalawa dahil nasasaktan lamang siya. Paano ka naman nakakasiguro na si Angel maldita nga talaga ang gusto niya? Tignan mo nga kung paano siya makangiti sa bruhang yon, habang sa akin palagi siyang nakasimangot. Paano hindi kasi simangutan? Palagi mong inaasar at iniinis yung tao. Kung gusto mo yung tao dapat, sweet ka sa kanya at hindi mataray. Hindi ba ganun dapat yun? Napailing na lamang si Sandra habang iniisip niya ang kalokohang ginagawa ng kanyang kaibigan sa kanyang kuya. Bakit naman ako magiging sweet sa kanya? At saka, hindi ba dapat siya maging sweet sa akin? Bakit? Gusto ka ba ng kuya ko para maging sweet siya sa'yo? Parang tinamaan ng malakas na kidlat si Snowy nang marinig ang mga katagang yun. Kung maaari niya lang sanang saksakin ng kaibigan, paniguradong matagal na siyang naging kriminal. Kung wala ka magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Baka mapatay kita sa mismong pamamahay mo. Easy! Kung ako sa'yo, kumilos ka na. Baka maunahan ka pa ni Angel. Subukan lang ng babaeng yun na kunin ang dapat sa akin. Paniguradong basag ang bungo niya. Napaatras na lamang si Sandra sa kinatatayuan. Dahil kung titignan ngayon si Snowy, nakakatakot na ito. Ayan, ganyan nga. Mas gugustuhin ko pang ikaw ang maging future sister-in-law ko kesa siya, no? Hindi na lamang pinansin ni Snowy ang babae. Kaagad na pumasok si Snowy sa kanyang kwarto at kaagad niyang isinilid ang mga damit sa maleta. Hoy, ano ginagawa mo? Ba't mo nililigpit ang mga gamit mo? Natatarantang tanong ni Sandra. Sinubukan pa niyang pigilan ng babae pero ayaw man lang nito magpaawat. Uuwi muna ako sa Maynila. May kailangan lang ako asikasuhin. At habang wala ko, bantayan mo ang kuya mo para sa akin. Pagkatapos isilid ni Snowy ang kanyang damit, agad din siyang pumasok sa banyo para magpalit. Pilit muling pinigilan ni Sandra ang babae, ngunit ayaw talaga nitong magpapigil. Hinihilan na niya ang maleta ng babae pero ang resulta, siya pa ang nakaladkad. Xavier! Sigaw ni Snowy pagkalabas nila ng bahay. Sa sobrang lakas ng sigaw ni Snowy, napatingin na rin si Angel na babaeng kausap nito. Kailangan ko umuwi sa Maynila kaya papahatid sana ako sa iyo sa bayan. Sambit ni Snowy at pagkatapos, inangkla niya ang kanang kamay sa braso ng lalaki. Anong gagawin mo sa Maynila? Akala ko ba dito ka muna ng ilang buwan? Nagtatakang tanong ni Xavier. May kailangan pa akong gawin sa Maynila kaya mapapaaga ako na uwi. Pilit na hinihila ni Snowy ang lalaki papunta sa bangka. Pero hindi man lang siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at nakatitig lamang ang lalaki sa maletang hawak niya. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi mo ba mabitbit ang mga maleta ko? Tanong ni Snowy pero wala man lang siya natanggap na sagot sa lalaki. You! Turo ni Snowy kay Angel na nakatitig ng masama sa kanya ngayon. Tutal, mukha ka namang maid. Pwede bang pakidala mga bagahe ko sa bangka? Mukhang wala atang gana magbuhat si Xavier eh. Utos pa ni Snowy sa babae habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ng lalaki. Bakit kailangan mo munang umuwi sa Maynila? Para dapat gawin ang dapat mong gawin kung pwede ka naman dito. Hindi alam ni Xavier kung bakit kumikirot ang kanyang dibdib nang makita si Snowy na may hawak na bagahe. May parte sa puso niya na ayaw niyang paalisin ito. Sa totoo lang, gulong-gulo na siya. Ilang linggo nang ginugulo ni Snowy ang puso't isipan niya. Kaya naisipan niyang iwasan na muna ang babae, pero hindi niya alam na hahantong sa ganito ang lahat. Kahit na napipilitan, dinala ni Xavier ang mga bagahe ni Snowy sa bangka. Habang umaandar ang bangka, ipinagdarasal ng lalaki na sana mawala ng gasolina. Pero kung minamalas nga naman, hindi ito tumigil at nagpatuloy pa hanggang sa makarating sila sa dapat puntahan. Salamat sa paghatid sa akin, Xavier. Akmang aalis na si Snowy pero agad na hablot ng lalaki ang kanyang braso, kaya natigilan siya. May kailangan ka pa ba? Gustong magsalita ni Xavier pero hindi niya natuloy, kaya binitawan niya na lang ang braso ni Snowy. Wala, gusto ko lang sabihin na mag-ingat ka sa biyahe mo. Dahil sa sinabi nito, hindi napigilan ni Snowy ang mapangiti. Dahil sa ngiting yon, bahagyang napatulala ang lalaki. Magmula kasi na makasama niya ang dalaga, ngayon niya na lamang nakita ang sensibilidad sa mga mata nito.
Ganun na lamang ang pagtataka ni Xavier nang makita niyang may inaabot si Snowy sa kanyang leeg at doon bumungad sa kanya ang kwintas na hugis puso. Napayuko na lamang si Xavier at lumapit sa kanyang babae at sinabit sa kanya ang kwintas. Ayan, binibigay ko na sa iyo ang kwintas ko. Importante sa akin yan, kaya alagaan mo. Napatango na lamang si Xavier dahil mukhang hindi niya kakayanin pa kung magsasalita pa siya. Paalam, Xavier. Huling sambit ni Snowy bago halikan ng noon ng lalaki. Akala ni Xavier yun lang ang nakakagulat na ginawa ni Snowy pero nagkamali siya. Naramdaman na lang niya ang malambot na labi ng babae na nakadikit sa labi niya. At yung araw din na yun, ang huling araw na muli silang nagkitang dalawa. Isang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Snowy kaya nakamukmuk ngayon sa labas si Xavier. Ano ka ba naman kuya kung makaasta ka para kang iniwan na talaga ni Snowy ah? Bakit ba kasi kailangan niya pang pumunta sa Maynila? Kung pwede niya naman kasing gawin dito na lang ang trabaho niya. Paandarin mo ba naman ang kabobohan mo kuya? Kung sana sinabi mo sa kanya na dito na lang niya gawin yung trabaho, edi sana magkasama kayo ngayon. Tantanan mo ako Sandra at baka di kita matansya dyan. Akmang sisipain ni Xavier ang kanyang kapatid pero hindi yun natuloy dahil kaagad na nakatakbo ito. Akmang aakyat na sana si Xavier sa kanyang kwarto nang marinig niya ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng kanilang bahay. Hindi niya maiwasang magtaka dahil sa pagkakaalam niya wala naman siyang inaasahang bisita. Sino po? Napatigil sa pagsasalita si Xavier nang makita kung sino ang nasa harap ng kanilang bahay. Snowy. Sambit ni Xavier habang nakatitig sa babae. Akmang papapasukin niya na ito pero hindi yun natuloy dahil kaagad kinuha ni Snowy ang kamay niya at doon nilagay ang maraming papeles. Kompleto na lahat ng yan. Nandiyan na rin ang papeles ng bahay at lupa, pati na rin ang papeles ng isnang binili ko na malapit dito. Kung gusto mo rin magtayo ng kumpanya sa Maynila, sagot ko na. Pirma mo na lang ang kulang para malipat sa pangalan mo ang lahat ng to. Sambit ni Snowy habang nakangiti sa lalaki. Hindi niya maiwasang matawa dahil nakatulala lamang ito sa kanya. Nahihibang ka na ba? Anong papeles? Hinila ni Xavier ang braso ni Snowy papasok sa bahay. Ang sabi kasi ni Sandra, binala kang bigyan ng lupa ni Angel. Kaya napagpasyahan kong mas lalo kong higitan ang binigay niya sa'yo. Napahilot na lang sa sentido si Xavier. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa babae ngayon. Kung alam ko lang na ganyan ka magselos, sana hindi ko na lang sinabi sa'yo yun, Snowy. Biglang napatingin ang dalawa kay Sandra nang bigla siyang magsalita. Bakit ba? Gusto ko lang na maregaluhan si Xavier eh. Hindi ko matatanggap ang regalo mo, Snowy. Dahil sa sinabi niya ni Xavier, napasimangot siya. Why not? It's mura lang naman kaya wag mo nang isipin yung mga nagastos ko. Napailing-iling si Xavier. Hindi niya kinakaya ang mga sinasabi ng babae. Kung makapagsalita ka, akala mo isang pares lang ng damit ang binibigay mo. Tanggapin mo na lang kasi. Small gift lang to for you. Umakto pa ito habang sinasabi niya ang mga katagang yon. Ano bang binigay niya sa'yo, kuya? Hindi naman sinagot ni Xavier si Sandra. Pero inabot naman ito ang hawak na papel sa kapatid na babae. The fuck? Saan mo pinagkukuha ang pera mo at gumastos ka ng ganito kalaki? That's my ipon. Sana all. Marunong mag-ipon. Hinablot ni Xavier ang papeles sa kapatid bago niya inabot kay Snowy. Hindi ko to matatanggap. Lalo na nalaman kong galing to sa ipon mo. Pero gusto ko tang regaluhan. Maluhaluhang sambit ni Snowy. Dahilan upang lapitan siya ng lalaki at yakapin. Ang pagbalik mo dito regalo na sa akin. Hindi ko kailangan ng mga yan pero ikaw kailangan kita. Kahit kailan you're so OA talaga. Sabi ko na nga ba crush mo ako eh. Oo na, crush kita. Natigil lang sila sa pagyayakapan nang marinig nilang parang may naduduwal na sa isang gilid. Sakit niyo sa mata? Doon nga kayo sa malayo maglandian? Huling sambit ni Sandra bago umalis, kaya naman tumawa sila. Shall we go out? Tanong ni Xavier. Inaaya mo ba ako makapag-date sa'yo?
Akala ni Snowy, maaasar ang lalaki sa kanya, pero nagkakamali siya. Tara, date tayo. Tumango naman ang dalaga, bago hinawakan ang kamay ni Xavier. Nasa bayan ngayon ang dalawa at naglalakad habang magkahawak ang mga kamay. Masaya ka ba na bumalik ako dito sa La Union? Tanong ni Snowy habang abala sila sa pagtingin sa mga tanawin. Siyempre, akala ko nga hindi ka nababalik pa dito sa LU. Nakita ni Xavier na hinahangin na mahabang buhok ni Snowy, kaya kinuha niya ang pang-ipit ng buhok sa kanyang bulsa at inipit ito sa buhok ng babae. Hindi ko alam na marunong ka pala mag-ipit, saad ni Snowy sa kanya. Ako kasi ang nag-aasikaso kay Sandra nung bata pa lang kami, kaya napilitan akong aralin to para sa kanya. Naalala ni Snowy ang kwento ni Sandra na sila magkapatid ay maagang naulila, kaya ang kuya niya ang tumayo bilang kanyang ama't ina. Ang bait mo namang kuya. Should I call you kuya din? Kasi mas matanda ka sa akin? Tanong ni Snowy, kaya naman bahagyang hinila ni Xavier ang kanyang buhok. Baliw ka ba? Imbis na maaasar, natawa na lamang ang lalaki sa inakto ng babae. Hinila naman siya ni Xavier para kumain. Do you want soya pudding with glazed tapioca pearl ba? Tanong ng lalaki habang nagtititingin ng maaari nilang kainin. What's that? Taho. Dahil sa sinabi niya ng lalaki na hampas siya ng malakas ni Snowy. Ayos-ayusin mang buhay mo, Xavier, baka di kita matansya. Dahil doon, tumawa ng ubod ng lakas si Xavier, bago hilahin ng babae sa nagtitinda ng tusok-tusok. Kumain ka lang dyan. Huwag kang mag-alala kung magbabayad kasi alam kong wala ka ng pera dahil ubos na ang ipon mo. Isasaksak na sana ni Snowy ang stick na hawak niya sa lalaki, pero mabuti na lang napigilan niya ang sarili, kundi baka duguan na ito ngayon. Ang dugyot mong kumain? Pinunasan naman ng lalaki ang gilid ng kanyang labi, gamit ang kanyang hinlalaki. At dahil doon, natigilan si Snowy. Gusto mo lang yan mahawakan ng labi ko eh, kunwari ka pa. Xavier, nandito ka lang pala. Pinuntahan kita sa bahay niyo. Pero ang sabi ni Sandra, umalis ka. Napausod sa isang gilid si Snowy dahil tinulak siya ng babaeng kararating pa lamang. Angel, pwede ba sa susunod na lang tayo mag-usap? May kasama kasi ako ngayon. Kaagad na bumalik si Snowy sa tabi ng lalaki, kaya dito naman napatingin si Angel. Ikaw na naman? Kahit kailan panira ka talaga. Bakit kaya hindi ka na lang bumalik sa Maynila? Total doon ka naman nababagay. Sigaw ni Angel habang dinuduro-duro si Snowy. Ikaw, ba't di ka pa bumalik sa basurahan? Total doon ka naman nababagay. Basura na nga ugali mo, basura pa yung pagmumukha mo. Dahil sa sinabi nga ni Snowy, tumawa lang si Xavier. Kundi lang siya sinamaan ng tingin ni Angel, baka hindi rin siya tumigil. At least ako, kaya kong bigyan ng lupa si Xavier, ikaw anong kaya mo ibigay sa kanya? Sambit ni Angel habang nagpupuyos sa galit. Well, hindi lang naman lupa ang kaya ko ibigay sa kanya. Hindi ba nakwento ni Xavier sa'yo kung anong binigay ko sa kanya? Bahay, lupa, at isla lang naman. May panglaban ka ba doon? Imbis na magsalita pa si Angel, tumakbo na lang ito palayo. Kapag binalikan ako ng babaeng yon, ikaw may kasalanan. Sambit ni Xavier pagkatapos niyan tumawa. Huwag ka mag-alala, sagot kita. Hinila ni Snowy ang braso ni Xavier bago nila pinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Kung titignan, sobrang saya ni Snowy dahil ngayon lang siya nakaranas na mamuhay ng ganito. Maraming salamat, Xavier, ah. Para saan naman? Para dito. Maraming salamat sa pagpaparanas sa akin ng tunay na saya. Kung ako lang masusunod, baka dito na ako manirahan. Ibang klase ang sayang nararamdaman ni Snowy magmula nung pumunta siya rito. Habang nandito siya, ang dami niyang natutunan, hindi katulad dati nang nasa Manila pa siya. Kinabukasan, nagising si Snowy sa ingay na nagmumula sa baba. Kaya napilitan siyang tumayo at sumilip. Ano bang hindi niyo maintindihan? At di niyo kayang tanggapin na sa amin nga ang bahay na to? Pagkababa niya, bumungad kaagad sa kanya ang sigaw ni Xavier.
kaya dali-dali siyang tumakbo sa direksyon ng lalaki at doon niya nakita kung paano pigilan ni Sandra ang kanyang kuya. "Huwag na tayo maglokohan pa, Xavier. Sa pangalan ng tatay mo ipinangalan ng bahay na ito pero patay na siya, kaya dapat sa amin na to." Sigaw ng matandang lalaking kausap ni Xavier kaya napilitan na ring umawat si Snowy dahil konting-konti na lang handa nang manuntok si Xavier. "Sa amin pinamana ni Lola ang lupang to, kaya wala kang karapatang angkinin pa to." Kahit na umiiyak, nakuha pa ring magsalita ni Sandra. Kahit na naguguluhan, nakuha pa rin ni Snowy kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan. "Mabuti pa kumalma muna kayo. Hindi kayo makakapag-usap na maayos kung pinangungunahan kayo ng galit." Sambit ni Snowy dahilan upang mapatingin sa kanya si Xavier at huminahon. Kung si Xavier huminahon, ang matandang lalaki naman ay hindi. Patuloy pa rin ito sa pagwawala. Nakatingin na ang mga tao pero parang wala naman silang pakialam sa paligid. "Anak lang naman sa labas ng tatay mo, pero bakit sa kanya ipinamana ang lupang to?" Napapikit ng mariin si Snowy dahil nag-uumpisa na siyang mainis sa lalaki. "Akala mo ba, hindi namin alam ang gagawin mo kung sakali makuha mo tong bahay at lupa? Alam naming lulong ka na sa sugal at napakarami na rin ang utang mo. Kaya kapag nakuha mo to, paniguradong ibibenta mo para may pangsugal ka ulit." Napasigaw ang lahat nang makatanggap ng malakas na suntok si Xavier. Pilit na umaawat si Sandra at Snowy, pero hindi na nila kaya pang umawat kaya hinayaan na lang nila ang dalawa na magsuntukan. Muntikan ng masagi ni Xavier ang nakababatang kapatid, pero mabuti na lang kaagad niya itong nahila. Sobrang laking iskandalo na ang nagawa ng dalawa, kaya napilitan na si Snowy na makialam at sinipa niya sa muka ang matandang lalaki. "Sandra, ilayo mo muna rito ang kuya mo." Hindi na nagsalita pa si Sandra ng kung ano, at sinunod niya ang sinabi ng kaibigan. Napahiyaw sa sakit si Snowy nang hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Patuloy ang pagtulo ng dugo sa ilong ng matanda, kaya naman napangisi si Snowy. "Ang pangit mo?" Akmang sasampalin siya ng matanda pero naunahan na ni Snowy ito at siya na ang sumampal sa lalaki. "Magkano ang kailangan mo para tantanan mo ang magkapatid?" Alam niyang hindi magugustuhan ni Xavier ang binabalak niyang gawin. Pero kung ito lang naman na magpapatigil sa matanda, gagawin niya. 10 milyon lang naman ang kailangan ko para hindi ko nabawiin pa ang bahay na to sa kanila. Dahil sa sinabi ng matanda, dali-daling umakyat ang babae sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang checking dala. Pagkatapos niyang pirmahan yon, kaagad niya itong inabot sa nakangising matanda. Tinignan pa siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago inirapan. "Di ko inaasahang may makukuhang mayamang babae sa Xavier. Kung ako lang siya, paniguradong gagamitin ko rin ang katawan ko para makahutot na maraming pera." Dahil sa sinabi nito, gustong-gustong bugbugin ni Snowy ang matanda, ngunit pinigilan niya ang sarili. Dahil kahit papaano, kamag-anak pa rin ito ni Xavier. "Paano ba yan? Aalis na ako. Maraming salamat sa 10 milyon. Huling sambit ng matanda. Napabuntong hininga na lang si Snowy bago mapasandal sa hamba ng pintuan. Hindi rin nagtagal, bumalik na ang magkapatid. Grabe ang pagtataka ng mga ito dahil nakita pa nila ang matanda na umalis. "Anong ginawa mo, Snowy?" Imbis na sumagot, ay nagkibit balikat na lamang siya bago lumapit kay Xavier at yakapin ito. "Mahal kita, Xavier." Hindi alam ng binata ang nangyari, kaya niyakap niya na lang din ito pabalik. "Sabihan mo ako kung may problema kang kinakaharap, Snowy, dahil handa ako makinig basta ikaw." Sambit naman ito. "Hindi na. Ayoko nang dumagdag pa sa problema mo. Alam kong hirap na hirap ka na kaya ayokong dumagdag. Ayoko maging pabigat pa sa'yo." "Wala naman ako sinabing magiging pabigat ka. Kahit kailan, hindi ka magiging pabigat sa akin. Huwag kang mahihiyang magsabi, okay?" Tumango naman si Snowy, kaya napabuntong hininga si Xavier. "Kumain na muna tayo. Alam kong hindi pa tayong lahat nakakapag-almusal." Nagpa siya ang tatlo na pumunta sa hapag.
Kung dati maingay sila, ngayon tahimik na. Kuya, sa susunod na linggo pala babalik na kami ni Snowy sa Maynila. Patapos na rin kasi ang leave namin, kaya balik na kami sa trabaho. Dahil sa sinabi niya ni Sandra, hindi maiwasang mapaisip ni Xavier. Paano kung may mahanap na bago si Snowy doon? Paano kung hindi kayanin ni Snowy na sobrang layo nila sa isa't isa? Mukhang napansin naman ng dalaga ang pagkabahala sa mukha nito, kaya inabot niya ang kamay ni Xavier at hinawakan yon. Huwag ka mag-alala, tatawag naman kami palagi ni Sandra. Kahit napipilitan, tumango pa rin siya. Kung siya lang masusunod, mas gugustuhin niya dito na lang sa La Union manirahan ng babae. Pero ayaw niya namang kontrolin si Snowy. Abala si Snowy sa pag-aayos ng kanyang gamit nang tumunog ang kanyang telepono. At doon bumungad sa kanya ang pangalan ng ama. Dahil doon, sobrang kaba ang nararamdaman niya. Ayaw niyang sagutin ang telepono pero ayaw niya namang magmukhang bastos, kaya kahit napipilitan sinagot niya pa rin ang tawag. Hello, Dad. Katahimikan lamang ang naririnig ni Snowy sa kabilang linya, kaya mas lalo siyang kinabahan. Umuwi ka na sa Maynila, we need to talk. Saad ng kanyang ama, kaya naman napapikit siya ng mariin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa Pilipinas na ang kanyang ama. Pero Dad, walang pero-pero. Uuwi ka sa Manila, sa ayaw at sa gusto mo. Sasagot pa sana si Snowy pero hindi yun natuloy dahil binabaan na siya nito ng tawag. Napasipa na lang siya sa kama at doon napaupo. Minsan lang umuwi ang kanyang ama at uuwi lang ito kapag may mga ginagawa si Snowy na hindi nito nagugustuhan. Kaagad pumunta si Snowy sa kwarto ni Xavier para magpaalam. Hindi pa man nakakakatok si Snowy, bumukas na ito agad. Kaya agad niyang sinugod ng yakap ang lalaki at doon umiyak ng malakas. Ano nangyari, Snowy? Natatarantang tanong ni Xavier pero umiling lang si Snowy. At ipinagpatuloy lang nito ang pag-iyak. Samahan mo ako sa Maynila, please. Saad ni Snowy kaya kahit naguguluhan, tumango pa rin si Xavier. Pagkatapos umiyak ni Snowy na pagpasyahan na nilang ayusin ang kanilang gamit. Sumama na rin si Sandra pabalik sa Maynila dahil ayaw maiwan dito ni Sandra. Pagkarating nila sa Maynila, humiwalay na si Sandra sa kanila. Sa buong biyahe nila hindi nagtanong si Xavier kung anong gagawin nila pero mabuti na lamang sinabi ni Snowy ang dahilan. Hindi rin nagtagal, nakita na nila ang tarangkahan ng bahay ni Snowy. Hindi maiwasang mamangha ng lalaki. Akala niya, simple lang ang pamumuhay ni Snowy pero mukhang nagkakamali siya. Bago tuluyang makapasok si Xavier, kinapkapan muna siya ng mga bantay. Kinabahan pa siya dahil bawat bantay may mga baril sa kani-kanilang tagiliran. Ayos ka lang ba, Xavier? Lamig ng kamay mo ha. Ayaw ipakita ni Xavier na natatakot siya. Kaya binigyan niya ng isang pilit ng ngiti si Snowy bago niya hilahin ang babae para maipagpatuloy nila ang paglalakad. Hindi rin nagtagal, nakarating na sila sa harap ng opisina kaya binuksan niyo ng lalaki para makapasok si Snowy. Pagpasok nila, bumungad kay Xavier ang sopistikadong matandang lalaki. Kung titignan, makikita ang pagkakahawig nila ni Snowy. Snowy, hindi ko inaasahan na may kasama ka pala. Sambit ng matanda bago siya naglakad sa harap ni Snowy. Akmang babati sana siya sa lalaki, pero hindi yun natuloy dahil sa biglaang pagsampal nito sa kanya. Iho di puta! Talagang dinala mo pa sa pamamahay ko ang lalaki mo? Hindi ka ba nahihiya? Talagang hinarap mo pa talaga sa akin ang lalaking yan? Matatanggap ko pa sana kung isang mayamang lalaking dinala mo dito. Pero siya isang mangingisda? Isang mangingisda ang dinala mo sa pamamahay ko? Gulat na gulat ang dalawa nang dumagundong ang malakas na boses ng matanda sa apat na sulok ng opisina. Dad, ano ba? Nakakahiya kay Xavier. Pinilit na lapitan ni Snowy ang kanyang ama, pero hindi yun natuloy dahil tinutulak lamang siya nito palayo. Sa kanya ka nahihiya pero sa akin di ka man lang nahiya? Akala mo ba hindi ko rin alam ang ginawa mo para sa lalaking yan? Akala mo hindi ko alam na binigyan mo ng bahay lupa isla? Ha? Yung isang hampas lupa na yan? Alam ko rin binigyan mo ng 10 milyon ng tiyuhin niya para hindi na muling guluhin pa ang lalaking yan. Hindi makapaniwala si Xavier sa kanyang narinig.
Hindi inaasahan ni Xavier na binigyan ni Snowy ng 10 milyon ng kanyang tiyuhin. Kaya ba bigla itong nawala nun? Dahil binigyan ng pera ni Snowy? Gustong magalit ni Xavier sa babae pero hindi ngayon ang oras. Kailangan siya ni Snowy ngayon. Mawalang galang na ho, sir. Pero hindi ko po tinanggap ang isla, bahay at lupa na balak ibigay sa akin ni Snowy. Hindi ko rin po alam na binigyan niya ng 10 milyon ng tiyuhin ko. Huwag po kayo mag-alala dahil pag-iipunan ko po ang 10 milyon at ibabalik yun kay Snowy. Sa tingin mo ba? Mapag-iipunan mo kaagad ang 10 milyon? Isa ka lang mahirap na lalaki na namumuhay sa La Union at mangingisda? Ha! Pangingisda lang ang trabaho mo. Hindi maiwasang mainsulto ni Xavier. Wala po kayong karapatan para insultuhin ang trabaho ko. Dahil sa pangingisda ko na pagtapos ko ang nakababata kong kapatid, kaya wala kayong karapatang sabihin sa akin yan. Sambit ng lalaki. Nakatanggap naman siya na isang malakas na suntok sa matanda. Hindi lumaban si Xavier at hinayaan niya lang ang matanda na bugbugin siya. Dad, ano ba? Ano ba? Tigilan mo na yan! Opo, hindi maganda ang buhay ko sa La Union. Hindi ako nakapagtapos at wala akong maayos sa trabaho. Pero kaya ko pong patunayan sa inyo na kayang-kaya kong buhayin si Snowy. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Higit pa sa inaakala niyo. Duguan na ang mukha ni Xavier pero nagsalita pa rin ito. Dad, please! Please, nagmamakaawa ko. Tigilan mo na si Xavier! Dahil sa sinabi niyo ni Snowy, pabalang na binitawan ng matandang lalaki, si Xavier. Ayokong nakikita kang kasama ang lalaking yan, Snowy. Kung kailangan kitang tanggalan ng mana para tigilan mo ang lalaking yan, gagawin ko. Then do it! Tanggalan mo ako ng mana. Wala akong pakialam sa kayamanan mo. Kahit kailanman, hindi ako naging masaya dahil sa pera mo o sa pera natin. Alam mo ba kung sino nagturo sa akin kung paano maging masaya? Kung paano ako nakaranas ng kasiyahan? Kung sino nagbigay sa akin nun? Dad, si Xavier. All I want in this life is to live a simple life. So do whatever you want. Tanggalan mo ako ng mana kung yan ang gusto mo. Basta bahayaan mo kami. Masakit para kay Snowy na kalabanin ng kanyang ama. Pero kung ito lang naman ang sagot para tigilan siya nito, gagawin niya. Sinasabi ko sa iyo, Snowy, kapag umalis ka sa pamamahay na to, hindi na kita ituturing pa bilang anak. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo kukunin ko. I don't care! I don't care! Wala na akong pakialam! Dahan-dahang inalalayan ni Snowy si Xavier. Narinig pa niya ang tawag ng kanyang ama pero hindi niya ito nilingon at tuloy-tuloy lamang sila sa paglabas ng mansyon. Pagkalabas nila ng bahay doon na tuluyang napaiyak ng sobra si Snowy. Pareho silang napaupo ni Xavier sa maruming simento dahil sa panghihina. Bakit mo ginawa yun, Snowy? Kahit nang hihina, pilit pa rin pinupunasan ni Xavier ang mga luha ng dalaga. Kung di ko gagawin yun, paghihiwalayin tayo ni Dad. At yun ang ayaw ko. Ayoko mangyari yun. Pero dahil sa akin, itatakwil ka ng tatay mo. Hindi na mahalaga yun. Kaya nating mabuhay ng walang kayamanan o pera ng tatay ko. May ipon naman ako na nakatabi, pwede nating gamitin yun para makapagsimula muli. Hindi na napigilan pa ni Xavier ang kanyang sarili at niyakap niya ng mahigpit ang babae. Doon na tumulo ang kanyang luha. Pasensya ka na, Snowy, kasi ito lang meron ako. Kung mayaman lang siguro ako, baka matanggap ako ng tatay mo o ang relasyon natin. Napailing naman si Snowy sa sinabi ni Xavier. Hindi niya kayang marinig na sinasabi yun ng lalaki patungkol sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong isipin ang mga sinabi ng tatay ko. Ang mahalaga, we love each other. At nandyan tayo para sa isa't isa. Hindi ba nangako tayo na walang iwanan kahit ano pa mangyari? Sambit ng babae. Kaya niyakap na lang ni Xavier ng mahigpit ito. Tama. Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan kahit ano mangyari. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ka magsisisi na ako ang lalaking minahal mo. Ngayon, wala pa ako napapatunayan pero magsisikap ako para sa'yo. Magsusumikap tayo para sa atin. Halika na. Paniguradong kanina pa tayo hinihintay ni Sandra. Inilahad ni Snowy ang kanyang kamay kay Xavier at malugod naman yung tinanggap ng binata. Abala ang mga tao ngayon dahil ngayong araw mismo mangyayari ang kasal ni na Snowy at Xavier.
1 taon nilang pinag-ipunan ng kanilang kasal bago sila mapunta sa araw na to. Napalago ni Snowy ang perang naipon niya dati, habang si Xavier naman nakahanap ng mas magandang trabaho. Snowy, you are the love of my life, my best friend, and partner in crime. Alam kong hindi ako lalaking inaasahan mo na darating sa buhay mo. Nung magkakilala tayo, wala pa ako napapatunayan sa buhay ko, pero nung nakilala kita, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong gawin ang lahat para may mapatunayan ako. I promise to God that I will love and cherish you until our last breath. In the name of God, I, Xavier Escalante, take you, Snowy Hidalgo, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. And this is my solemn vow. Pagkatapos sabihin ni Xavier ang kanyang wedding vow, dahan-dahan niyang isinuot kay Snowy ang kanyang hawak na singsing. Xavier, hindi ko inakalang ikakasal ako sa'yo. I was broken when we met pero binuo mo ulit ako. Sobrang saya ko na nakilala kita. I promise to share my dreams, my secrets, and my innermost feelings with you always and forever. Hindi man naging maganda ang relasyon natin noong una, pero kahit kailan hindi mo ako iniwan at pinangako kong pilit kitang iintindihin kahit ano man na mangyari. In the name of God, I, Snowy Hidalgo, take you, Xavier Escalante, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. And this is my solemn vow. I pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Dahan-dahang itinaas ni Xavier ang belo ng babae at hinalikan niya si Snowy. Maririnig ang palakpakan ng bisita. Hindi alam ni Snowy kung ilang beses na siyang napabuntong hininga habang hinahanap ang kanyang mag-ama. Inutusan niyang maghanda na ang dalawa para sa kanilang pagtulog at akala niya nasa kwarto na ang mga ito, pero pagkarating niya doon, nawawala ang dalawa. Xavier! Sandro! Nasaan na naman kayo? Sigaw ni Snowy. Araw-araw na lang ganito ang nangyayari. Isang lugar lang naman na hindi napupuntahan ni Snowy kaya agad niya itong pinuntahan. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng pintuan ng kanilang playroom at doon bumungad sa kanya ang kanyang mag-ama. Anong sasabihin mo kay Mama? Mama, I want little sister. Dahil sa sinabi niyo ng kanyang anak, kinuha ni Snowy ang tsinelas na kanyang suot at ibinato kay Xavier. Aray naman! Ikaw talaga? Kung ano-anong tinuturo mo sa anak natin kaya lumalaking sutil eh. Akmang babatuhin niya ulit ang asawa, pero mabilis na binuhat ng lalaki ang kanilang anak upang maging kanyang panangga. Iligtas mo ako sa nanay mo, pre. Galit na naman. Hindi na napigilan pa ni Snowy ang kanyang sarili at hinabol niya ang kanyang asawa. Puno ng pagtatawanan ng tatlo ang maririnig sa buong bahay. Hindi maihahalin tulad sa kahit ano pa man ang kasiyahang nadarama ng mag-asawa ngayon. Kahit paminsan-minsan nahihirapan sila, nakakaya nila. Basta ang mahalaga, nariyan sila parati para sa isa't isa at ni minsan, hindi nila kinakalimutan ang pangako na binuo nila ng magkasama. The End.